So, question from a follower. Sorry, medyo natanggalan bago ko na-notice, no? So, may gusto siyang ipa-explain regarding dito sa post na expectation versus reality ng bacteria kasi may nilagay ako doon na comment about diabetic person. So, let's start with diabetes. So, dalian lang natin, baka masayang oras niyo sa akin. So, a little bit of knowledge. If you have diabetes, especially yung uncontrolled, tumataas ang level ng sugar sa iyong circulatory system or sa mga ugat. Ngayon, dito tayo sa kidney. Meron tayong tinatawag na renal threshold or the capacity ng kidney para eliminate ang sobrang substance sa dugo para mailabas sa circulation. In this case, glucose threshold kasi diabetes ang ating pinag-uusapan. So, mangyayari, ilalabas ni kidney itong sugar. Kasama sa ihi, papunta sa ureter, then papunta sa pantog. So, ito ang nadidetect namin sa urine strip during urinalysis. So, balik tayo sa pantog. Ang mangyayari, kung pipigilan nyo ang inyong ihi, especially sa mga babae na malapit lang ang labasan ng ihi sa pantog, magkakaroon ng attraction at opportunity ang bakterya na pumasok at dumami. Kasi ang glucose or simple sugar and other nitrogenous substance ay gustong-gusto yan ng bakterya at ibang microorganism like fungi. Kasi by nature, they are opportunistic. Kung saang environment sila favor, then doon sila. Sharon, which explains kung diabetic ka ay kadalasan mayroon ka ring UTI or fungal infection or candidiasis. It's not coincidence. This is the pathophysiology of diabetes in relationship with bacterial and fungal urinary tract infection. This is just one of the several explanations, by the way. Don't forget to have annual check-up sa doctors at punta kayo sa laboratory for proper diagnosis. Huwag makinig sa kung sino-sino lang dito sa social media. Maraming fake news.